Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, "Ako'y yayaon. Hahanapin ninyo ako, ngunit mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko." Sinabi ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya, kaya niya sinasabing, hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Kaya sinabi ko sa inyo, na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako'y si ako nga. Sino ka ba? Tanong nila. Sumagot si Jesus, ako'y yaong sinabi ko na sa inyo mula pa noong una. Marami akong masasabi at maihahatol laban sa inyo. Ngunit totoo ang sinasabi ng nagsugo sa akin. At ang narinig ko sa kanya, ang ipinahayag ko sa sanlibutan. Hindi nila naunawaan na siya'y nagsasalita tungkol sa Ama. Kaya't sinabi ni Jesus, kapag naitaas na ninyo ang anak ng tao, malalaman ninyong ako'y si ako nga. Wala akong ginagawa sa ganang sarili ko lamang. Nagsasalita ako ayon sa itinuro sa akin ng Ama, at kasama ko ang nagsugo sa akin. Hindi niya ako iniiwan sapagkat lagi kong ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Marami sa nakarinig nito ang naniwala sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes sa ika-5 linggo ng 40 araw na paghahanda. Nararamdaman niyo po ba na kayo ay malaya? Pag sinabing malaya, yung nakakakilos ka ayon sa kung sino ka. Pero sa panahon nga natin ngayon, marami sa atin ang hindi talaga nakikilala ang kanilang mga sarili. Dahil sa umpisa pa lang, bata pa lang, either pinipilit na silang maging ayon sa gusto ng ibang tao, o kaya naman, sa umpisa pa lang, sa pagkabata pa lang, lalo na sa panahon ngayon, sa dami ng napapanood mo sa social media, nagkakaroon din ng projection na gusto kong maging katulad nun. Kaya yung tunay na ikaw, hindi lumilitaw. Yung tunay na ikaw, hindi mo nararamdaman. Kaya sa loob natin, nagkakaroon ng confusion, nagkakaroon ng kaguluhan. Sa ngayon nga, no, ang dami-dami nating, dati kapag pipill up ka ng form, 2 lang naman, male or female. Ngayon, ang daming letrang pagpipilian ayon sa sino tayo. Yung pagkaramdam natin, ito ako. Pero talaga bang kilala natin ang ating sarili? Kasi maganda po ito, no, na halos araw-araw ipinaparinig sa atin ni Jesus kung sino siya, kung sino ang kanyang Ama, kung saan siya nanggaling, at kung saan siya papunta. So yung identity ng isang tao, yan ang isang katotohanan na kung taglay natin, hindi tayo panghihinaan ng loob o hindi tayo masisiraan ng loob.
Basta't alam mo kung sino ka. Napakaraming pressure sa paligid natin sa kung paano ka dapat kumilos, sa kung paano ka dapat manamit, sa kung paano ka dapat na nag-iisip, maging sa pagsasalita. Kasi laging nandoon sa kailangan tanggap tayo ng tao. Kaya kung ano ang gusto ng tao, yun ang binibigay natin. Kung ano ang sa tingin ng mundo, makapagpapasaya sa iyo, doon tayo. Pero alam ba talaga natin? Kasi ang gusto ng Diyos, ang pinakamahalaga na dapat nating sinusunod. At yung ating pong ugnayan sa Diyos, ang dapat nating pinanghahawakan. Kilalang kilala tayo ng Diyos, hindi natin kinakailangan mag-project ng ibang tao o kung sino man. Alam niya dahil tayo ay nanggaling sa Kanya. At ang kaligayahan natin ay ang mapaligaya ang Diyos. So kung sa kabila ng lahat na tagumpay, tinatamasa natin, okay lahat, perfect, pero mayroong kalungkutan sa iyong puso o sa iyong kalooban, maaring pag-isipan mo, ikaw ba ay totoo sa iyong sarili? Ikaw ba ay namumuhay ayon sa katotohanan? Amen?